Namatay matapos saksakin sa loob mismo ng kanilang barangay hall ang isang padre de pamilya sa Aklan. Ang salarin ng krimen, ang tatay ng dalagita ang karelasyon ng kanyang anak. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Ang magulang gagawin ng lahat para lamang protektahan ang kanilang anak. Pero ito rin ang naging dahilan para mapahamak ang isang padre de pamilya sa Aklan. At 12 ng Hunyo nang magpunta sa barangay hall ng Bulabod sa Malinaw, Aklan, si Sherwin Retiro. Nakaupo siya at kausap ang isang barangay official. Nang dumating ang isa pang lalaki na biglang sinuntok si Sherwin, saka bumunot ng patalim at saka siya sinaksak sa braso. Nakalabas para humingi ng saklolo ang barangay official. Sinubukan nilang awatin ang suspect na kinilalang si Dante Opeñano. Pero inambahan sila ng patalim kaya napatakbo sila sa takot. Nakalabas pa ng barangay hall ang biktima pero napuruhan na palang dibdib nito. Ang ating mga kapulisan na Malinaw PNP on their way to the said area ay may nakasalubong sila na isang tricycle. Nalaman nila na sakay nitong tricycle ang biktima. Unfortunately, unconscious na yung biktima. Nailapit pa sa ambulansya ang biktima papuntang ospital pero idineklara na ring dead on arrival. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, napag-alamang nagkaharap na noon sa barangay hall ang dalawang padre de pamilya. Sinuntok kasi ni Dante ang menor de edad na anak na lalaki ni Sherwin dahil nakarelasyon naman ang dalagita niyang anak. Nagkaayos pa raw ang dalawang kampo at nagkasundong magbabayad si Dante ng 2,000 pisong danyos. Pero dumating ang June 9 due date ng bayad. Walang natanggap si na Sherwin kaya pumunta siya sa barangay hall para sana i-follow up ito. Pinatasan naman ng barangay si Kagawad Carolina Noblesa para puntahan naman itong si Kagawad Normita Opeñano, auntie ng suspect, para sana i-remind sa payment ni suspect. Right away, upon knowing ng suspect na nandoon yung biktima sa barangay hall, pinuntahan niya ito. Dito na biglang inatake ng suspect ang biktima na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sumuko rin agad sa mga pulis ang suspect. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa yon kasi in the first place, siya naman yung hindi nakapagbayad, siya naman yung hindi nakatupad sa usapan, siya pa yung nagalit. Unfortunately, wala siyang maibigay sa atin na nasagot, no? Pero makita natin sa tsura niya, sa mukha niya na mukhang may pagsisisi naman. Sinubukang idaan sa maayos na usapan pero nauwi pa rin sa krimen ang problema ng dalawang padre de pamilya. Paalala na ang isip ng tao, hindi basta-basta nababasa. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Ibang klaseng sakripisyo ang ibinibigay ng isang lolo mula Cabanatuan para sa kanyang apo. Dahil lahat ng tulong na ibinibigay para sa pagpapagamot niya, ginagamit niya para sa pagpapadialysis ng kanyang apo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Sino dyan ang pinalaki ng lolo at lola nila? Siguradong alam nyo ang ibang klaseng pagmamahal nila. Tulad na lamang ng isang lolo sa Cabanatuan na imbis na sariling gamot ang bilhin, inuuna pa ang mga gamot ng apo na may sakit din. Kasi po, bata pa po yun eh. Meron pong pag-asa po nun. At katulad ko po, talagang konting panahon na lang ako. Hirap at naghahabol na sa paghinga kapag nagsasalita si Lolo Romulo Garcia, 77 anyos. Kwento ng kanyang misis na si Lola Elena, 4 na taon nang may iniindang sakit si Lolo. Nagsimula daw ito nang maaksidente siya habang namamasada ng tricycle. Nawalan po ng malay, mula noon po humina na po siya. Balik-balik na lang po yung sakit niya. Ngayon ho, nangitim na po siya, saka lumaki ang tiyan. Kasama na rin po yung yung niya. May komplikasyon si Lolo sa bato, may prostate cancer, may tama ang atay, at may tubig na ang kanyang baga. Dahil sa dami ng nararamdaman, tumigil na sa pamamasada si Lolo.
Nahihirapan po siya ngayon dahil kung minsan humihingal, tapos ang iniinda niya yung malaking tiyan niya, tapos kung minsan po naiiyak na po sa akin. Inaawa nga rin po ako dahil wala rin po akong magawa. Inihimas ko na lang at saka minsan nagdadasal na lang ako sa Panginoon para nung kako maibsan yung sakit niya. Mayo pa huling nakainom ng gamot si Lolo Romulo. Umaasa lang daw kasi sila sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Pero dahil ang 25 anyos niya nga po ay high blood at nagdadialysis, ibinibigay na lang daw ni Lolo sa apo ang mga nahatanggap niyang tulong. Itinigil niya lang po yung gamot niya para magamot lang po yung apo niya. Ganun. Wala pong kapatid, nag-iisa lang po yan. Namamasada rin po yung tatay. Yung nanay niya po, matagal na pong nawala yun. 2 taon pa lang po yung bata, nasa amin na siya. Si Tatay Romel na panganay na anak ni Lolo Romulo ang tanging naghahanap buhay sa kanila. Aminado siyang hindi sapat ang arawang kinikita sa pamamasada para matustusan niya ang gamutan ng kanyang anak at ama. Kaya nananawagan po sila ng inyong tulong. Ako lang po kasi naghahanap buhay na medyo wala din po ako na pagkukunan. Sana po matulungan po kami na kahit konti lang po panggamot po sa mga sa matanda sa anak ko po. Salamat po sa inyong lahat sa pagtulong niyo sa amin. Hihinga lang po ako ng konti tulong. Hirapan po kami. Marami po salamat sa mga tutulong pa sa amin. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Air turn to electricity. Yan ang goal ng isang Pinay scientist sa Finland. Viral ang 3-minute thesis presentation ng 29-year-old PhD student na si Princess Kabotahe para ito sa isang kompetisyon sa Finland. Good afternoon, everyone. I want you all to take a deep breath. Now exhale. What if the air you just breathe in can charge your phone or power your car? With the climate crisis, this isn't just a dream. It's a necessity. 4 na taon na siyang nag-aaral sa Uppsala University sa Sweden at hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganitong discovery. Here we are now. I'm focusing on hydrogenases, they are called, and they are hydrogen-converting enzymes. Mga researchers doon, they extracted HAP from a bacteria. And yung bacteria, tinatawag namin siyang Mycobacterium, which is a relative of a bacteria na nag-cause ng tuberculosis, actually. Sa presentation ni Princess, hinighlight niya ang gamit ng enzymes, mga protina na nagpapabilis ng chemical reactions. Halimbawa na nga nito ang HOC mula sa bakterya na mahalaga sa pagbuo ng electricity mula sa hangin na binubuga ng katawan natin. And my guide is nature, particularly its own tiny machines called enzymes. Nature has created enzymes to turn hydrogen in the air into food or energy for bacteria. Sa ngayon, simula pa lang itong pag-aaral ng grupo nila Princess sa Sweden at maging siya aminado na it will take years to see actual results. So now we are in the very early research stage. We are more into the fundamental knowledge of everything. If we have more grants, we have more researchers and scientists who are very interested in joining us in this field, then that would accelerate the progress of this field. And turning complex concepts to simpler stories has always been a thing for Princess. Kaya ang kanilang thesis umabot pa sa top 3 finalists ng contest. Kasabay nito, 2 things keep Princess motivated. My passion for this topic, and then number 2 is like what could be my contributions to make the world a better place. Ang mensahe niya para sa aspiring scientists,
I hope that I would serve as an inspiration for students out there, and then they would see a Filipina or a Filipino being on a global or international stage and achieving things like this, and it's possible. Patunay nga si Princess that everything is possible with an open and curious mind. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.